Hello Sir Paul. Ako po ulit ito. Si Avi Pangit. I'm sure yung ilan sa inyo, mukhang napakinggan na ang una kong kwento. Yung tungkol sa 3 vanishing mansion sa may Gimbal, Iloilo. Akala ko noong una, one-time encounter lang yun. Isang kwentong kaya ko nang ibaon sa limot pero alam nyo ba? Mali ako dahil may continuation pa iyon. College na ako nun Sir Paul. Mga 20 years old na siguro ako. Tahimik lang ang buhay ko sa Tigbawan. Nakatutok lang sa pag-aaral at pilit na kinakalimutan ang mga nakaraan ko na encounter. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng tiya ko. Wala raw silang ibang mapakiusapan na pumunta sa meeting ng pinsan ko. Sa may Palaka, Meg-Aw National High School. Kaya ako muna ang pumalit. Wala rin naman akong pasok noon kaya okay lang din naman, pumayag ako. Sa gate pa lang ako ng school ay napansin ko agad ang kakaibang atmosfera. Sa hindi malamang dahilan ay biglang bumigat ang pakiramdam ko pero dahil nandoon ako, tumuloy pa rin ako sa meeting ng pinsan ko. Grade school pa lang siya noon. Hinanap ko pa nga siya pero hindi ko siya nakita hanggang sa matapos ang meeting. Mga bandang 11:00. Saka lang dumating ang pinsan kong babae. Tinanong ko siya kaagad kung saan ba siya pumunta. Pero ang sabi niya, sa syudad daw. Nagtaka ko noon pero may bahagi sa akin na nagsasabi na baka nagbibiro lang siya. Pero hindi. Sobrang seryoso ang mukha ng pinsan ko. Syudad? Meg-Aw lang to ah. Anong syudad ang pinagsasabi mo? Haha, may syudad kasi sa likuran ng school ate. Nandoon pa nga yung mga kaibigan ko at madalas kami naglalaro roon. Napailing-iling na lang ako sa sinabi ng pinsan ko at pinagsawalang bahala ko na lang ang mga bagay na iyon. Niyaya ko na lamang siya na mag-lunch kami sa may kantin na nasa likuran naman ng school nila. Sinadya ko talagang magdala ng baon na pang-lunch. Napatango na lang siya sa akin at nakakailang hakbang pa lang kami nang mapansin ko na bigla siyang napahinto. Lumingon siya sa kanyang likuran, saka siya sumulyap sa akin. Ate, pwede ro bang sumama sa atin ang kaibigan ko? Oo naman, tawagin mo yung friend mo. Nasa likuran natin siya ate. Ano, narinig mo yon? Pumayag si ate na sumama ka sa amin. Literal na kinilibutan ako noong mga sandaling yon sa pinsan ko. Sobrang lawak ng ngiti niya. Tapos, nakatingin siya sa likuran ko. At habang naglalakad kami papunta sa kantin ay panay pa ang daldal nito na para bang may iba siyang kausap. Kahit kaming dalawa lang naman ang nandoon. Literal na nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Napansin ko pa nga ang ilang mga estudyanteng napapasulyap sa amin. Iniwan ko siya saglit sa bakanting upuan. Bumili ako ng soft drinks. Pagbalik ko, naabutan ko siya na tumatawa at nakatingin sa tagiliran niya na tila ba may katabi. Hindi ko na lang siya pinansin. Napaupo ako sa harapan niya, saka ko sinimulang ayusin ang lunch namin. Habang kumakain kami ay panay pa rin ang hagik-hik ng pinsan ko. Kahit na kinikilabutan pa rin ako ay kinausap ko siya at tinanong kung kasama pa rin ba namin ang friend niya raw. Napatango naman siya bilang tugon. Kita mo ba ang napakalaking punong yun ate? May tagong syudad dyan at alam mo ba, diyan nakatira yung kaibigan ko. Ano bang klaseng nilalang yung kaibigan mo? Parang kagaya lang din natin ate, pero mas mapuputi sila. Makinis ang kutis, ang gaganda ng mga muka, saka ang pinagkaibahan lang ate, mas mahahaba at matutulis ang tenga nila. Saka alam mo ba ate, may malaking mansyon sa syudad nila at gawa pa sa ginto. Nagulat ako noon dahil sa sinabi ng pinsan ko. Doon lang din nasagi sa isipan ko ang nangyari sa akin ilang taon na ang nakalipas. Yung tungkol nga sa 3 vanishing mansion sa may Gimbal, Iloilo. Muling bumalik sa alaala ko ang mga nangyari, pati na ang mga nakita ko. Saglit ako napatitig sa pinsan ko. Tahimik siyang kumakain pero tumatango-tango. Doon ko lang naisip
na baka may kausap at may kasama talaga kami na hindi ko nakikita. Kagaya na nga lang noong nangyari sa akin sa may gimbal. May nakita ako na hindi nakikita ng mga kaibigan ko. Hindi na ako nakaimik noon, pero sa loob-loob ko, kinikilabutan ako at nakakaramdam ng takot na hindi ko maipaliwanag. Nang matapos akong kumain, bigla akong napatayo, ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang biglang sumakit ang hita ko na para bang may kumurot sa akin. Napasigaw pa nga ako dahil sa pagkakabigla at sakit. Agad kong hinimas ang binti ko. Mainit yun sa pakiramdam at sobrang hapdi. Napatayo ang pinsan ko at agad akong nilapitan. Nagulat ako nang biglang humingi ng paumanhin ng pinsan ko at sinabi niyang hindi raw sinasadya ng kaibigan niya na makurot ako dahil nabigla lang din daw ito sa biglaan kong pagtayo. Mas lalo ako natakot noon dahil sa sinabi ng pinsan ko. Kahit mainit ang panahon, ay ramdam ko ang kakaibang lamig na humahaplos sa akin. Hindi simpleng lamig ng hangin lang yon dahil pakaramdam ko may dala na itong kilabot. Hindi. Ayos lang. Matapos namin mag-lunch ng pinsan ko ay kaagad ko siyang niyaya na umuwi. Sakto naman kasing wala silang pasok ng hapon na iyon. Naglakad kami noon paalis ng kantinang lumingon ako sa dinaanan namin. Doon ko napansin ang maliit na yabag ng paa na nakamaragkas sa lupa. Natakot ako noon kaya iniwas ko kaagad ang aking tingin. Nang makarating kami sa kanila, kaagad kong kinausap si tita tungkol sa mga nangyari. At nagulat pa ako nang malaman ko na may alam din pala si tita sa mga nangyayari lalo na sa anak niya. Sinabi rin sa akin ni tita na minsan na rin daw nilang dinala sa manggagamot ang pinsan ko. Lalo kapag nagkakaroon ito ng biglaang sakit. At doon nila nalaman na may ibang nilalang pala ang nakikipaglaro at nakikipagkaibigan sa pinsan ko. Sinabi rin ni tiya na sinubukan na raw nilang sumagawa ng orasyon para nga mapalayo ang pinsan ko sa mga nilalang na iyon. Subalit, hindi raw umeepekto. Hindi rin naman nila madala ang pinsan ko sa mga dalubhasang albularyo dahil wala raw silang pambayad. Sinabi ni tita na ilang beses na raw siyang kinuwentuhan ng pinsan ko tungkol sa syudad sa may Palaka, Miag-aw. At maging siya ay kinikilabutan din sa mga naririnig. Matapos ang pag-uusap namin ni tiya, umuwi na rin ako noon sa lugar namin sa may Tigbawan, Iloilo. Nang makauwi ako sa amin, kung hindi pa ako nagpalit ng short at ay hindi ko pa makikita ang pasako sa binti na siyang kinurutan ng kaibigan nga di umano ng pinsan ko. Hindi normal ang pasako dahil mabilis itong namaga at sobra pang namumula. Sobrang hapde at mainit din sa pakiramdam. Nung gabi nga na iyon, nilagnat din ako ng mataas. Ang sama nga rin ng pakiramdam ko. At kinabukasan nga, dumating ang pinsan ko sa amin kasama si tita. Ate, sorry na. Kasalanan ko kung bakit kinurot ka ng kaibigan ko. Hayaan mo, gagaling ka na. Ito gamitin mo ito. May inabot sa akin na isang bato na kung ano ang pinsan ko. Ilagay mo yan tay sa kilikili mo. Gagaling ka na rin, huwag ka mag-alala. Ginawa ko nga at alam niyo ba, makalipas lang ang isang oras ay lahat ng nararamdaman ko nawala. Parang magic. Gumaling ako. Kinabukasan ay naging okay na rin naman ako. At napapaisip na lang din ako. Konektado ba ang 3 vanishing mansion sa Gimbal, pati yung tagong syudad sa paaralan ng Palaka, Miag-aw? Teorya ko lang ito at hindi pa ako sigurado pero marahil ay maaaring konektado rin ang mga ito sa tinatawag nilang biringan, ang syudad di umano ng mga engkanto. Kayo, ano sa palagay ninyo? May posibilidad bang konektado ang 3 vanishing mansion sa Gimbal, maging ang tagong syudad sa may Miag-aw sa biringan? Comment down below. Shout out sa mga taga Iloilo dyan.
na nuti muda.